Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Itong kay Maharlika, kay Boljak. Ito. Maharlika kay PBBM dumaan sa Hanes drug test. So ito yung hamon, no, na kailangan parang china-challenge ni Maharlika itong si Bongbong Marcos na dumaan sa Hanes drug test. Hindi, ito lang tanong ko, bakit nung kapag ito hindi ko to alam, kapag tumakbo ka ba bilang isang presidente ng Pilipinas, walang mga drug test yan. Hindi ko naman po kinakampihan si Bongbong Marcos. Tatanong lang ako, wala po bang mga drug test yan? Halimbawa, pag tatakbo ka ng presidente, wala po bang mga drug test, mga no? Hello Sir J, lahat ng giyera sa ibang bansa, kagagawan ng mga puro suldol, sulsul. Hoy Ma'am Peli, shoutout po. Ito, panoorin ho natin to. Ipa-forensic nila. They have all the capacity to do that, to verify kung authentic or hindi yung dokumento na yan. Pero, kung talagang gusto ni PDEA, ni Marcos, lahat sila dyan, na i-clear ang pangalan niya, ang pinakaunang dapat nilang gawin ay magpa-drug test siya sa publiko, sa independent doctor na walang basbas o hindi nila kaibigan o hindi nila kayang i-bribe. Magpa-drug test siya ng honest drug test na ma-witness ng sambayan ng Pilipino na legit yung mga doktor na magte-test sa kanya at hindi yung patago. Napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon at kaugnay ito doon sa nilabas mo kagabi. Itong mga dokumento mula sa PDEA na nagpapatunay na yung sinasabi mo pa nga ebidensya na nagpupulburon. Pulburon? Pangulo. Pwede ho ba ninyong mabigyan pa kami ng karagdagang detalye hinggil po dito? Well, actually, yung... Paano po magpapadrug test? Di nabuko. Sabi nila, Akemi, shoutout. Anong wala, Mami? Ano yung sinasabi ni Mami? Ano yung sinasabi mo, Mami Teresa, na wala? Walang... hindi ko... Baka na-late ka na, Mami. Kanina may tinanong ako nakalimutan ko naman din. Mami Teresa, anong wala? Sinasabi niyo? Hindi ko baka kasi biglang nawala. Makakalimutin ako Epekto to nung pagkalaglag ko sa third floor, kaya ganito na yung memory ko. Kami ingat-ingat. Hindi kasi si Mami Teresa Arong may sinabi siyang wala. Yung about sa drug test. Okay, gets ko na. Ibig sabihin, kapag tumakbo ka bilang presidente, kahit manalo ka, walang drug test, ganon. Ganon pala. Naku po, paano yan talaga pala? Kalimbawa kung yung manalo sa, addict na. So, yun nga, kagaya ng sinabi ni Banat Bay kagabi, kahit na mapatunayan man, kahit na may video man na mailabas, about dyan sa pulburon na yan, useless pa rin. Kasi hindi na yan, hindi napapaniwalaan ng mga tao. Kasi nga, ngayon pa nga lang, minain conditioning na ng mga vlogger ng mga tansuan na wag paniwalaan yung mga lalabas about or mga against na issue about Marcos Jr. So para din sa akin, sangayon po ako dun sa komento ni Banat Bay kagabi sa kanyang live or kanina umaga, na kahit anong gawin natin or kung sino man, na kahit lumabas pa yung pulburon video na yan, ay babaliwalain lang din po
ng mga tao, ng mga Pilipino na sumusuporta kay Marcos. Kasi nga, zombie na nga daw. Hindi na nga talaga yan. Kahit din ako magsasabi. No, hindi na talaga papaniwalaan din talaga yan. Oo. Pero ito ay disclaimer hindi ko po sinasabi na peke yung nilabas ni Maharlika. Wala po akong sinasabing ganun Baka ano isipin niyo sa akin. Ang sinasabi ko lang po dito immune na po yung mga tao na parang manhid na sila na parang ayaw na nilang paniwalaan yung iba. Ganyan yung ugali na ibang Pilipino. Minsan nga kahit wala nga sapat na ebidensya na nilalabas sa'yo, pinapaniwalaan. No, halimbawa, yung sa akin, scammer. Scammer daw, paniwala yung iba kahit wala naman talaga akong in-scam. 'Di ba? Ganun yun Yung mga followers ng Marcos, yung mga supporters, wala na yan. Kahit na lumabas pa yung pulburon video na yan, hindi na rin yan babaliwalain lang nila yan. Ngayon sa panahon ngayon na high-tech na, sasabihin ng iba, ay edited yan, edited. Ay hindi inedited yan, AI yan, AI. Edited yan, edited. Wala na, hindi na maano ng mga tao ngayon kasi iba na yung sobrang high-tech na natin. Yun yung papasok sa mga supporters ng Marcos High-tech na ngayon, hindi na uubra yung mga ganyan. Kahit na sabihin na natin na totoo talaga yun, legit talaga yun, yung video na ilalabas ni Maharlika. Kaso nga lang, sarado na po ang utak ng ibang Pilipino, lalo na yung mga supporters ng Marcos. Ang masama pa nga nito, lagi etong ginagawa or nilalabas ni Maharlika na issue about sa PDEA na nasa drug list itong si Kuting, si Da Junior, ay alam nyo ang nagiging ito po totoo po pasensya na po kung may masasagasaan po ako. Pasensya na po, baka mamaya may masamain nyo po yung sasabihin ko. Ito po, huwag nyo pong mamasamain yung sasabihin ko ano nyo po, lawakan nyo po yung pag-iisip nyo. Wag nyo po ako i-bash. Baka mamaya kasi sabihin nyo, inaaway ko si Maharlika, inaaway ko ang hindi ho ganon, no? Eto po sasabihin ko, alam nyo po ba, etong simula po nung lumabas etong ebidensya na to, na nilabas ni Maharlika, no? Ay sa totoo lang po, alam nyo po ba kung ano iniisip ng mga Marcos supporters? Ang iniisip po nila ay pakulo po ito ng mga Duterte. Kaya kami, ewan ko lang kung naramdaman po ito ng kapwa ko vlogger pero alam ko sa Banateros, naramdaman nila to. Nasakit lang na etong nilabas ni Maharlika na ebidensya na to sa PDEA ay ang napuputukan po nito yung mga Duterte. Iniisip po ng mga supporters ng mga Marcos na pakana po ito ng mga Duterte. At ito po ay isang fake news. Isang fake news at propaganda lamang ng mga Duterte. Yun po yung nangyayari ngayon. Magalit na po yung magalit pero yun po talaga. Promise, yan ang nakikita ko. Yan yung nakikita kong tawag dito, yun yung nakikita kong resulta nitong paglabas ng PDEA na yung nilabas ni Maharlika nin. Disclaimer po, hindi po ako galit kay Maharlika Hindi po ako galit sa kanya. Ang sinasabi ko lang po, imbis po na naging naging maganda ang feedback nito sa mga tao, hindi po, lalo lang pong nagpalala. Totoo po yan, lalo lang po nagpalala. Dahil nung simula nung nilabas yan, ang naputakte ang mga Duterte. Kesyo, daw po ito? Kesyo, tawag dito, kesyo pakana po daw ng mga Duterte to. Kesyo, grabe na daw yung ginagawang paninira ng mga Duterte.
Nasamantalang po wala pong kaalam-alam ang mga Duterte sa mga inilalabas po ni Maharlika para lang po sa kaalaman nyo, ha? Oo. Kaya, tutusin, minsan mahirap lang magsalita kasi mamasamain ka eh. Oo, mamasamain ka. Kaya nga, sabi nga ng iba, para sa akin din, sarili kong opinion, useless tong nilabas na ebidensya ni Maharlika. Useless talaga kasi mas lalo lang hong nabash dito ang mga Duterte. Lalo lang pong napahamak. Hindi ko naman po siya sinasabi na mali yung ginawa ni Maharlika. Hindi naman ho, no? Kung lawakan nyo lang po yung pag-iisip nyo, ang nangyari po kasi mas lalong nagalit yung mga tao, yung mga supporters ng Marcos sa mga Duterte kasi iniisip po nila ay pakana po daw ito ng Duterte at inuutusan nila si Maharlika para gawin to. Kahit po saan kayo pumunta na mga vlogger ng Marcos, may kita nyo po sa comment kapag ito po yung content. Mababasa nyo ho dun. Pinipin pa po ng mga vlogger ng Marcos yung mga comment na yan. Ini-ere pa. So to, promise, mahirap lang magsalita eh. Kagaya niyan ni Roque, ni Harry Roque. Sana bago kayo magsalita, isipin niyo muna kung may magandang feedback ba. Kung may magandang feedback ba kay BP Sara, kung may pangit na feedback ba bago nyo sabihin. Ang hirap kasi minsan, katulad ng bunganga ni Attorney Harry Roque, minsan sablay na rin kasi. Minsan sablay na, kaya mas ang nangyayari napuputukan po yung tawag dito yung mga Duterte. Nandito nga, ulitin ko yung sinabi ko kahapon sa live ko. Nandito nga tayo para pumrotekta, para depensahan ng mga Duterte, para itama yung mga fake news na ibinabato sa kanila. Kaso ang nangyayari, yung katulad ni Harry Roque, mas lalo pang nagpupush na masira ang pangalan ng mga Duterte. Lang napapansin ko bahala po kayong magalit ko yung isa magalit. Basta ako, sinasabi ko lang po yung totoo maging real talk lang ho tayo dito. Dito sa nilabas ni Maharlika na to, aminado naman ako na 100% na legit yan. Hindi ko naman sinasabi na fake yan. Hindi ko rin sinasabi na 100% na legit yan. No? Kagaya nung nasa vlog ko, nasabi ko pa nga, hindi naman ilalabas ni Maharlika yan kung alam niyang mapapahamak siya, kung alam niyang mapipeki siya. Pero ang ibig ko sabihin dito kasi, yung feedback nga na nangyari, mas lalo pa hong napapahamak, or ang nasisisi po ay yung mga Duterte.